Kabahan na ako. Bakit? Parang gusto maging reporter ng Pangulong Marcos Jr. Yung trabaho dapat Alam natin mo, siya nang gumagawa eh. Direct Joey, Bakit siya pa ang nag-aanunsyo? Meron akong nakaugnayan Yung kahapon. masaya. Ang sabi ito ho, with all due respect, baka nanonood ngayon sa atin si Presidente. Sir, with all due respect, nung panahon ni Gloria Arroyo na nanganganib, parang, I think this is unprecedented na ultimo calamity loan ng SSS. Ang Presidente nag-aanunsyo. Hindi ba? Parang, sabi nga, is this unprecedented or unpresidential? So ano pang next yung i-aanunsyo? GSIS loan o pag-ibig loan? Ako hindi ako magtataka. Ewan ko lang kung sino mga nag-iisip ito ng mga bright boys ha. Medyo iangat nyo naman yung level na presidente. Di ba calamity loan? Ewan ko lang ha. Baka naman kayo po. Kasi ako hindi ako magtataka, Direct Joey ha, na bukas makalawa kapag wala na ho kayong i-anunsyo, pati po resulta ng loto. Hindi, ikaw naman. Ang ina... Ang sabihin ng presidente, Oo, paano? Opo, mga kababayan ko, ako po'y nagagalak. May anunsyo ngayon, ang winning combination. host. Kasi wala na siya ma-anunsyo eh. Trabaho. Pati resulta po ng bola ng loto, sila mag-aanunsyo. O hawakan po yung mga ticket. Yun naman. Mga kababayan ko, mahal ng kababayan ko. Hindi nyo ba gusto yung gano'n? Hawakan niyo po ang mga ticket po ninyo. Oo. Okay, ito po ha. Ang unang letra, 3. Pati bingo. Pangalawang letra, 24. Pangatlo, ang letra, pangatlong numero, 36. 8. 5. Sa mga hindi po nanalo ngayon, better luck next time. Baka mag-weather update pa yan. Magulat kayo. Yung susunod na bagyo. Pero hindi malabo. Alin? Kasi nga gusto yung Na mag-aano sa loto? Hindi, ikaw naman. Hindi. Oo. Oh, hintayin mo, baka pati yung walang pasok sa gobyerno siya na mag-anunsyo. Hindi ako magugulat, di ba? Pero po, sorry po ha. Pero, Mr. President, medyo... What if sinusulit lang naman? Na alin? Yung media team. Ang ganda kaya ng video, pati yung audio, ang ganda. Sinusulit Sa calamity lang. loan. Oo. Sinusulit lang ng Pangulo yung bayad sa media team. Di ba? Kaya lahat Yung ng masaya. pwedeng i-anunsyo, siya na Mr. nag-aanunsyo. President, sorry po ha. Sa akin lang po ito. Please, huwag kayong uto-uto sa kanila. Mr. President, sa akin naman, tuloy mo. Ang alin? Para yung engagement ng Facebook mo maganda. Tuloy mo para dumami pa ang followers mo. Ayoko nang Oh, sige. gulo. Baka gusto niya kasi maging di ba? Content media creator. Oo. Okay. Oo. I will. Okay. Sige. Hindi sa akin lang. Ang kauna-una ang presidente na social media content creator. Ayaw niyo yon? Ayaw niyo ba yung ganon? Okay. Hindi gusto. Oh, sige. Oo. Pati na po STL sa Pampanga, ilabas nyo. Abang ako sa nayam ng News 5 at ilang po mga mamahayag na rumisponde po dito po sa lugar kung saan po nadiskubre ang bangkay ni Yusek Catalina Cabral ng DPWH. Sa ngayon po, ang mga pulis ay nandun pa rin daw po on-site at inaalam po nagkakaroon ng mas malalimang investigasyon. Wala pa po ditong opisyal na deklarasyon ang pulisya kung ano po ang mga kaganapan bago po madiskubre ang kanyang labi dito po sa may baba na po ng bangin. Ang binabanggit po siya mga 30 feet ang lalim po ng bangin kung saan po nadiskubre ang kanyang bangkay. Ano po, yung pong kwento po ng driver ay yung po yung kanyang mismong nasaksihan at alam hango po sa kanyang mismong personal na knowledge sa pangyayaring ito. May binabanggit siya ng mga tumalon pero ngayon po wala pa pong opisyal na pahayag ang pulisya dito sa totoong kadahilanan ayon sa kanilang pag-iimbestiga kung bakit doon po napadpad itong si dating Yusek Catalina Cabral. FM. Bueno, 6:24 po ang ating tamang oras ngayon. Mamaya po at itutunghayan ang ilang pa po mga kapatid na informasyon dito po sa ginagawang investigasyon ng mga pulis sa pangyayari pong ito. Itong pinakamalaking balita ngayon. As we all know, si Yusek Cabral po ang isa sa mga persons of interest sa napakalaking iskandalong itong yumanig sa ating bansa, sa pinakamalaking iskandalo po ng korupsyon sa Pilipinas. Si Secretary Manny Bonoan, former Secretary ng DPWH, dapat po inaasahan ay babalik sa Pilipinas December 17
Anong petsa na ngayon, baby girl? December 19 na po ngayon, mga kapatid. Okay, December 19 na po ngayon, pero ayon po sa Immigration Bureau, wala pong record. Hindi pa po nakakauwi si Secretary Bonoan mula sa kanyang biyahe sa Amerika, kung saan po kanyang unang dahilan ay dahil po sa samahan ng kanyang misis para po magpagamot doon po naman sa mga espesyalista umano sa Amerika dahil may karamdaman ang kanyang misis. Walang informasyon, mga kapatid, kung ano ho ang katwiran, kung bakit hindi pa rin po siya nakakabalik dito po sa bansa. So ngayon po, ito ho muna pong ating maiiwan na informasyon habang ang iba po ay katakot-takot na mga espekulasyon at iniisip. Pero po sa akin siguro pinakamainam, hintayin natin ang official report dito ng pulisya sa magiging findings nila sa pag-aalam kung bakit po doon na-discover ang labi ni Binibining Cabral. Alright, samantala mga kapatid, huwag natin kakaligtaan, usaping budget pa rin po tayo. Budget! Dahil nga po sa pinakamalaking iskandalong ito sa ating bansa, huwag natin kaligtaan mga kapatid, ang usapin po ng korupsyon na dapat po talagang matigil na hindi man po lubos ang matigil, mabawas-bawasan po ang pagiging ganid ng marami pong mandarambong sa ating pong gobyerno. Sorry po at pasintabi po sa mga mandarambong. Oo, tulog pa naman sila. Okay, today tatlong column po itong ating gusto po na i-endorse po sa inyo this morning sa Philippine Star. Basahin po ninyo ang column ni Ma'am Ana Marie Pamintuan. It's called Reality Check. Ang kanyang titulo, sketches po ang kanyang column, Reality Check. Sa column po naman ni kaibigang Cito Beltran sa C-Talk, Maif Ipanakaw ang title po ng kanyang column. At sa column po naman ni Jarius Bondok, baby girl. Sa column po ni Kuya Jarius Bondok, dalawang option po yan. Meron in Tagalog sa Filipino Star ngayon at meron din po dito sa Philippine Star na ang mismong title po ay Transfer 52 billion pesos, Political Ayuda to PhilHealth, Doctors Propose. Okay, Transfer 52 billion, Political Ayuda to PhilHealth, Doctors Propose. Mga kapatid, itong tatlong column na ito ay may diskusyon tungkol nga po dito po sa ating proposed budget. Ang kasalukuyan din pong editorial ng Philippine Daily Inquirer, kung atin po ding babasahin. Opo, kasi alam niyo maganda pong maunawaan natin to sa punto ng sinasabi na sorry po pero sa sinasabi na meron nga ako napakinggan na graft-free budget. Pinakamalinis na budget in Pinaka-transparent history. na budget, walang pork barrel. Naman. Okay, ngayon po ang editorial ng The Philippine Daily Inquirer ay just another form of pork. Mga kapatid, okay? Sige, so mamaya po meron tayong diskusyon tungkol dito para lang po natin mailatag po ito sa punto ng, again, pananaw po ng mga kababayan natin na nag-aanalisa po sa isyong ito na hindi ho tayo agad din dapat magpapadala sa mga ipinapangako na naman nila at sinasabi po nila. Ano ho ang dahilan natin? Anong katwiran natin? Basically po, it's about trust. Trust, di ba? Wag ho natin pong isang tabi yun. Hindi ho pwedeng dahil may sinasabi na si Diskaya kukulong na o may ipinangakong makukulong bago magpasko malaking isda. Ngayon po, agad-agad ka na magtitiwala na hindi sila magnanakaw. O wala silang kukupitin o kaya wala silang pagsasamantalahan. Oo. At saka pag sinabing no pork, talagang no pork. Oo. Di ba naririnig nyo ang mga kaibigan nyo, sabi diet na. Hindi naman totoong nagda-diet. Ganon din dito sa budget natin. Tama, mali. Yun ang pinakamagandang example. Sasabihin sa'yo ng friend mo, uy, ngayon 2026, no pork na ako. Tapos makikita mo na una pang lumalantak ng pork sa'yo. Ganon din po dito sa budget. Hindi porke sinabing naka-livestream, hindi porke sinabi na malinis, hindi porke sinabi na walang kupit, ayun na ang totoo. Hindi rin naman namin sinasabing may nangupit. Oo, pero ang malinaw dito, ito daw ang bagong anyo ng pork. Yan ang sinasabi ng ating mga budget watchdogs. At ang sabi nga ng iba, ang tawag dyan ay pinakuluang pork. Soft pork. Aba! Diba kapag sobrang tigas ng Ilang karne, kilo yan? pakukuluan mo. Ilang kilong soft pork ito? Anyway, sige po. So,
Anong pesya na ngayon ulit? Ngayon nga po December 19 na mga kapatid at tandaan po natin nangako po ang gobyernong ito na wala silang hindi magiging masaya ang Pasko ng mga taong ito. Aha. Di ba? Naalala mo sinabi ni Bibi? Aminin na niya. Well, yung iba ho nasa Europe na. yung iba po. Nakalabas na nga ng bansa yung iba. Yung iba nga ako mga kapatid na hindi po. Anyway, so, alam nyo, talaga may Just something. another, yes, Ito lang. tuloy Ano mo. ako'y, alam nyo, ang nag-aanunsyo ho ngayon ng mga paglalabas ng arrest warrant ng presidente. Di Oo ba? nga. Tsaka pati Pansin mo? lahat. Okay. Lahat. Maging yung sa SSS, yung